Warning: Twisted mindset. Huwag sana tularan. Nung bata pa ako, para sa akin, si Mama ang pinakamagandang babae sa mundo. At si Papa naman ang isa sa pinakamayaman na tao na makikilala ko sa buong buhay ko. Ito ang parang naging bentahe nila, kaya para silang mga hari at reyna. Ang babae na napatunayan ang angkin niya kagandahan na litaw sa lahat. At ang lalaki na kaya ibigay ang lahat sa mundo para sa magiging kabiyak ng puso niya. Hindi ko alam kung tama yon, pero ang importante ay parehas na merong maibabahagi sa bawat isa. Lumaki din ako na naniniwala na importante ang mga material na bagay, lalo na meron tayong physical na katawan. Kailangan din natin ito pangalagaan. Ang kwentong ito ay maaaring may kakapareha sa isang punto ng buhay mo. Ito ang John Mike's Hidden Stories. Ramdam ko ang pagiging importante o prominente namin dahil sa mga pribilehiyong meron kami na wala ang mga karamihan. Tingin ko ay wala namang masama ito dahil meron naman kaming pinahawakan at di naman galing sa kasamaan ang perang meron ng aming pamilya. Pinalaki din ako na huwag akong papayag ng maagrabyado o malagay sa kompromiso. Dapat ay kung hindi patas, ay lamang ako sa mga usapan at transaksyon. Hindi ko sinasadya, pero dahil sa ganitong paraan ng pag-iisip, ay parang may nabuo sa loob ko na parang mas mataas ang pagkatao ko parati sa mga tao na enkwentro ko. Lalo na sa mga tao na di katulad namin. Yung mga taong nagpapakahirap sa buhay para lang magtrabaho at kumita. Kaya namin kitain ng triple ang pinaghirapan nila na walang halos paghihirap. Mas madali pag inuna mo muna makipagnegosasyon kung paano mo makuha ang isang bagay. O minsan kahit na magreklamo ka na lang din. Baka makuha sa ganun. At least tigal muna kami at di ka nagalok ng questionable transaction. Dahil maganda din ako tulad ni Mama. Di maiwasan na maraming lalaki ang nagpapa-impress sa akin. Minsan, kahit na mag-post lang ako ng cravings o interest ko, ay biglang may mag-aabot na sa akin. Pero syempre, di ko basta-basta tatanggapin yun. Sisiguraduhin ko muna na walang kapalit ang pagkawang gawa nila na binigay sa akin ang gusto ko. Di ang iisang pagkain o gadget lang ang paraan para makuha ang puso ko. Nakabisado ko na itong prinsipyo na ito na itinuro sa akin ng Mama at Papa. Kahit na siguro iwan na nila ako sa kalsada ay mabuhay pa rin ako dahil sa kabisado ko na kung paano makipag-usap sa mga bagay-bagay. Lalo na may kinalaman sa mga may halagang bagay. Pero di ko maintindihan bakit nabiktima pa rin ng ganitong kalakaran si Papa. Nung pag-graduate na ako ng high school, sa isang iglap lang ay naagaw ng isang grupo ang halos lahat ng kanyang ari-arian. Ang matindi pa nito ay parang biglang baon siya sa utang kaya napilitan siyang magtago at iwan kami mag-ina. Wala talaga kami ni anong balita at connection kay Papa pagkatapos nun. Sabi ng ibang tao na humahawak ng kaso ay di lang ipinaalam sa amin ni Papa pero may mga questionable rin siyang transaksyon at pinasok na malaki ang kuha niya ng pera. Dahil dito ay obligado ang bangko na i-liquidate o ibenta mga ari-arian ni Papa. Lahat ng appliances, furniture, sasakyan, pati ang mismong bahay na tinitira namin. Nakiusap pa kami na sana pagbigyan kami matulog sa aming bahay pero di pumayag ang agent ng bangko at ikinandado nito ang lahat ng gate sa paligid. May lumapit sa akin na kasama nila na pwede ko daw gawa ng paraan. Basta sasama ako sa kanya. Pero agad kami pinigilan ni Mama dahil di daw ako ganun ka-cheap. Mas mabuti pa na magpalipas muna sa kalsada kaysa pumatol ako doon. Habang nasa malapit kami na building, sa gilid nun na walang nakakakita sa amin, ay bigla na lang siyang humagulgod ng iyak. Di ito ang inaasahan niyang tadhana para sa isang babae na malaki ang halaga sa paningin ng mga nakararap. Hindi siya naging isa sa pinakamagandang babae ng kabataan niya para lang maging taong kalsada ngayon. Kahit na naluluha ako, ay tinanong ko kay Mama ang ibig niya sabihin. Pero ang sabi lang niya ay di karapat-dapat magtusa ang mga kagaya namin. Marami ang gugustuhin na makasama lang tayo dahil nakakataas ito ng dignidad nila. Sa totoo lang, di ko pa rin nakuha ang gusto sabihin ni Mama. Pero sinabi ko sa kanya tutulungan ko siya para di na namin maranasan ulit ito. Di ko alam kung tama ba ang sinabi ko pero parang nalawa si Mama nang sinabi ko yun. At humingi siya ng tawad kasi maaaring kailanganin niya ako sa mga susunod na gagawin niya.
Sa kabutihang palad ay nakapag-aral pa rin ako ng kolehiyo. At pansamantala ay meron nagpahiram sa amin ng isang unit ng apartment na pang-upa sana. Marami rin naman ako naging kaibigan sa school pero di ako masyado nag-open sa mga personal na bagay. Maaga rin ako parati umuwi para tulungan si mama. Parehas kasi kami na di sanay sa mga gawaing bahay. Di katagalan ay meron kaming bisita, isang lalaki na nasa 30 mahigit ang edad. Gusto daw niya ako kausapin at makilala na maayos. Si mama na mismo ang may basbas na samahan ko ang lalaki. Pero nagbigay si mama ng mga di dapat gawin sa akin ng lalaki na yun. Parang ang dating sa akin na mangyayari ay magiging girlfriend ako pero bawal ang yakap, halik at kahit anong pang mag-asawa na gawain. Isang date lang talaga ang nangyari sa amin. Maganda ang lugar at mukhang mamahalin ang pagkain. Pati ang regalo sa akin ay siguradong mamahalin din. Simpleng usap lang na may mga bagay-bagay sa buhay nangyari. Aminin ko, napaka-impressive kung anong meron si lalaki. At alam ko na di lang siya gumagawa ng kwento dahil mismo sasakyan pa lang niya ay alam mo nang may-ari siya ng malaking kumpanya. Pero di ako masaya sa nangyari. Ang gusto ko sana naka-first date ko ay magiging boyfriend ko na mahal ko. Nasira na ang pangarap ko na yon at kailangan ko na lang kalimutan. Siguro, para na rin ito sa ikabubuti namin dalawa ni mama. Nakailang lalaki din ang mga naengkwentro ko pero parang for dating lang talaga ang mga nangyari sa amin. Walang lumalabag sa kondisyon ni mama. Hanggang sa nakaengkwentro kami ng matandang lalaki na handa kami suportahan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil sa laki ng agwat ng edad namin, dapat ay sobrang ilan lang ang makakita na magkasama kami. Sobrang eksklusibo ng mga lugar na pinupuntahan namin at maingat kami sa mga kilos namin. Habang hinahatid ako ng driver niya at sakay ng puno ng leather at tela sa loob ng sasakyan, medyo natawa ako sa pagkakadesperado ng mga tipikal na trabahador na nag-aagawan sa sasakyan na malapit na mapuno. Parang mga langgam sila na nag-uunahan makakapit sa candy na binuhat. Pero bigla pumasok din sa isip ko na kung di pumabor sa amin ang lahat, baka maranasan ko din yan pero sa paraan na mas mababa ang antas ko sa kanila at wala ako ibang pupuntahan. Nakatira lang kami sa kalsada, nauulanan, nabubutikan, natuyuan na ng pawis na may alikabok at hindi na ganito kaginhawa ang nararamdaman. Inaalala ko rin ang mga panahon na di pa kami napapagbigyan ng isang apartment. Walang means of entertainment, puro instant at walang sustansya mga pagkain. At di namin malabahan ang mga damit namin. Kahit paano, maswerte pa rin kami at ngayon ay nasa magarang flat kami naninirahan. Aksidenteng napadaan ang sasakyan sa lugar kung saan nakatayo ang malaking bahay namin noon. At naalala ko ang mga panahon na parang walang ganitong klaseng problema darating sa amin. Kahit paano dapat maging masaya na rin ako. Kasi kahit di na matupad yung iba ng mga pangarap ko nung bata ko, as long as komportable kami ni mama, ayos na yun. Isang araw ay bigla na lang naging Santa Claus ang date partner ko. Naraguluhan niya ako ng mga mamahalin na gadgets, laptop at iba pang gamit. Ang problema ay hindi updated. Gusto ko sana palitan niya ng latest pero sabi niya na di niya kakayanin kasi matagal nang nabili. Kaya nagkasya na lang ako sa mga yon. Ganon din kay mama. Nag-transfer siya ng malaking pera sa bank account ni mama na parang kahit isang taong kami hindi magtrabaho ay mabubuhay kami. Nagyaya siya ulit ng date sa araw na yon. Kinakabahan kami kasi baka humingi siya ng isang matinding kondisyon sa mga binigay niya sa amin. Pero mas payapa at katulad pa rin siya ng dati kumilos. Walang nakakabahala na advancements. Sa halip ay binibigyan niya ako ng mga words of wisdom na nabuo sa pag-iisip niya sa mga naranasan niya sa buhay. Iblis na ka-date, parang tatay ko siya na ginagabayan ako. Sa sumunod na linggo ay dumating ang kanyang driver pero di siya kasama. Malungkot niya binahagi na pumanaw lang ang amin. Nalungkot din talaga ako kasi kahit na parang immoral ang paraan na nagkakilala kami. Pero ang laki na initulong niya sa buhay ko. Gayon din kay mama, kahit paano ay napamahal na siya sa amin. Pero biglang natuwa si mama kasi maaaring kami ang tagapagmana ng malaking parte ng ari-arian niya. Dahil wala naman siyang ibang nakakasama sa huling panahon niya sa mundo kundi kaming dalawa. Kung ganun man, baka sobrang yaman namin na kahit tig-isa kami ng Ferrari ay walang problema. Pero hanggang spekulasyon lang pala ang lahat.
Meron pala talaga siyang pamilya at matagal na nabuo ang last will and testament niya. Nakakaasar pa nun, yung attorney na may hawak kasi parang hinuhusgahan kami sa tingin. Akala namin ay aawahin kami ng totoong pamilya niya. Pero ang pagpapakilala niya sa amin ay scholar niya ako at tinutulungan lang niya kami maging sufficient enough hanggang sa makagraduate ako. Masaya pa kami kinausap ng mismong misis niya at sana wag ko daw biguin ang mister niya. Sa mga nangyari, kahit paano ay nakakapanatag dahil di kasing pangit ng intention namin na naging tingin sa amin bandang huli. Di man sobrang fulfilling ng mga iniwan niya, pero halagaan ko na rin para sa totoong hangarin pala niya sa akin. Kasama namin sila sa lamay at sa mismong paglipid. Yung bunso niyang anak ay parang batang version niya, pati sa kilos at pag-iisip. Pinakausap-kausap ko siya noong mga panahon ng lamay. Di naman siya suplado, at ganun din marami siyang mga gustong gawin sa buhay, parang tatay din niya mismo. Sinubukan ko na magparamdam ng interes sa kanya. Total sanay na ako sa ugali na katulad din sa kanya. At least, ito, sa mata ng lahat ay walang di magandang imahe. Pero nalaman ko na ibang klaseng babae pala ang gusto niya. Dapat ay parehas niya na kayang talin ng sarili at marami ring pangarap. Kabalitaran ko na halos nakarating sa ganitong sitwasyon dahil sa mga kondisyones na iwas paghihirap at pagkukursige. Ang lahat ng istorya na kabilang sa Hidden Stories ay ibinase sa mga kaganapan bago dumating ang pandemic era o bago mag-March 2020. Hindi akma sa lahat ang mga naging resolusyon sa istorya, pero maganda na rin na ito ay pag-usapan. This is what you call a user-friendly people. People like them are like mushrooms. They suddenly show up when they have something to gain from you, but quickly disappear when they don't need you anymore. At the end of the day, you will get hurt. They will just use you and suck you dry. Be wise not to be lured by their sweet promises and pretensions. True friends are people who can stick with you not only in good times but also in bad ones. Think, reflect, apply. Do you know the people who fall under this category? How do you deal with them? Kadalasan talaga ay malaki ang epekto ng kung paano namulat ang isang tao nung bata pa lang siya at kinikilala pa lang ang mundo. Ang magiging takbo ng utak niya pati ang pakikisama niya sa mga tao sa paligid niya ay sa panahong ito nahuhubog. Maaaring gayahin niya ang paraan ng pag-iisip ng mga nakatatanda sa kanya o kaya siya mismo ang biktima sa mali at mapang-abusong ugali ng mga nakatatanda at habang buhay na niya ito dadalhin. Nagkaroon ng paniniwala ang ating pangunahing tauhan na mayroong mga tao na pwede niyang gatasan at walang masama sa ginagawa niyang yun dahil sa paraan na yun siya nakakatawid sa pang-araw-araw nung bata pa lang siya. Andun din yung maliit ang mga tingin niya sa mga taong di man lang nakakaranas ng karangyaan na meron sila. Pero kahit paano ay merong nabuong konsensya sa kanya nung naranasan niya ang pinakamababang estado nung nawalan sila ng tirahan. Ganun pa man, di pa rin niya nakikita na pantay siya sa mga tao na yon. Literal na kumakapit lang sila sa mga individual para buhatin sila sa mga problema nila. At sa di malamang dahilan ay sinuwerte pa rin siya na maka-engkwentro sila ng taong malinis sa kalooban, ngunit na iba nila ang motibo nito conforme sa kung ano mismo ang pagkatao nila. Ang kagustuhan ng matandang lalaki na tumulong lang sa taong nalugmok dahil sa di inaasahang pangyayari ay binigyan ng mali siya. Mabuti na rin naman na kahit paano ay nabigyan siya ng aral ng anak nito na di lahat ay nadadaan sa paraan na kinagisnan niya. Ang naturang anak ay merong paninindigan at nakahanap din ng kaparehas na babae na may magandang layunin sa buhay.